Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po lahat ay tumayo at simulan ng ating gawa.
sabihin, yung mga nasa likuran natin na ako'y masaya dahil naririto ka. So sa ating panimula, ating pong bigyasin ang ating church purpose. Worship Jesus, in worship, boasting Jesus, living by the Holy Spirit. Ang ating church declaration, we do our best to love God and to offer living sacrifice to God and to serve people and to preach the kingdom of God to the very end of the earth. So ating pong sabay-sabay na kantahin ang the Lord's Prayer. Sabay-sabay po natin dasalin ang Apostles' Creed at aking pong sa puso nito. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried, descended into hell, and the third day rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God, the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Christian Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Manalangin po tayo. Lord God, maraming salamat sa umaga na ito, Panginoon. Panginoon,
kawitan. Tunay nga na ang pag-ibig ni Lord sa buhay natin, ang pag-ibig niya sa bawat isa sa atin, tunay na napakadakila. Kahit na minsan nakakalimot tayo, kahit na minsan parang hindi natin siya naaalala, but still patuloy tayong minamahal ni Lord. Patuloy na tayong sinasamahan sa bawat pagsubok, sa mga kung minsan natatakot tayo, nangangamba. Patuloy na tayong sinasamahan dahil ganun ang pag-ibig ni Diyos simula noon hanggang katapusan.
mag-iwan, sa'yo'y mananatili. Ikaw ay nariyan.
Lord, mga di manalangin. Diyos Ama na pinakamagpinigyan sa lahat, maraming salamat, Father God. Sa iyong mga pagkihan, Father God, sa lahat ng pinaharas sa bawat isa namin. Lord, we thank you, Father God, sa pumunta ninyo sa bawat isa namin. Wala po kami dito kung wala kayo, Lord. Maraming salamat, Father God, sa mapapakinggang mensahe, Father God, namin. Kaya sa buhay po, bawat Lord, mahal na mahal ako namin sa ito lang muna sa lahat. Magandang umaga sa ating lahat. Pili po ba natin palakpakan ng Panginoon? So, masaya tayong lahat sapagkat tayo ay nagkita-kita. At ang ating gawain ay tungkol para sa ating Panginoon. And we will celebrate Christian celebrations, the birth of Jesus Christ. Amen po. Magtagkay ba na kumamit ng Christmas? Na makita natin yung mga anak natin ay nakikita natin na maayos yung buhay nila. Hindi napapalawara. Kaya din ang Panginoon, higit pa siya. Lalong tinignan niya yung lahat ng tao na ayaw mapahagal. Kaya ito yung pangatlo na inalay niya ito para sa atin. Diba? Sabi niya na He offered Himself for people. Okay? So alam niyo kung bakit tayo ngayon nabubuhay? Alam niyo ba na yung buhay natin ay hindi ito sa atin? Hindi na ito sa atin. Ito hiram natin sa Panginoon. Pinagkatiwala na ito sa iyo ng Panginoon. Nung panahon, dahil wala tayong relasyon at patay tayo, binuhay niya tayo. Na dapat alam na natin. Para madali natin maintindihan. Sino po dito sa inyo mayroong jewelry? Hindi po yung kukunin. Nagtatanong lang po ako. Ginagamit natin yung jewelry natin para saan? Maraming gamit yung jewelry. Di ba? Bilang palamuti. Pakinang sa katawan. Wala pong masama naman doon. Di ba? Bible ka sa Biblia. Di ba? So, palamuti. Para maging magandang tingnan sa buong sasabihin natin. Pero hindi naman maganda siguro na yung hikaw mo dito, haba, boom. Tapos ito, tatag dito ng singsing ganyan. Tapos dito, gold pa rin. At parang sobrang mga tayo. Yung tama lang siguro naman dito, may isa kang singsing. So, di ba? So, ang iba nga, hindi yan pinapakita, di ba? So, mahalaga yung jewelry. Sa isa pang bagay na mahalaga siya. Sa palagay, ano pa yung mahalaga? Sa jewelry. Pag may emergency, di ba? Pag wala kang pera, hindi kasi katulad ng lupa. Ang lupa mahirap. Yung jewelry, pupunta ka lang daw sa pawn shop, sa sanlaan. Isasanlak niyo yun doon. Tama? Nakukuha niyo mo ba yung tinutukoy ko? Di ba? Nung panahon, Brother Judo, nakasanlak tayo. Ang may-ari sa atin, dahil nakasanlak ka, ang magnanakaw, si Satanas. Kaya kung ano yung ibig niya, Brother Sator, kung ano yung ibig niya, yun ang iyo ginagawa. Ano ang layunin ng magnanakaw para pumunta rito? Magnakaw? Bagwasak? O pumatay? To steal? To destroy? And to kill? Para patayin niya. Kaya sabi natin kanina, patay ba ako? Yes! O kaya,
yun yung trabaho ng tao. Patay ka. Binubulag ka niya. Doon, akala mo sa ginagawa mo, ay tama yun. Alam niyo kapag nakasan ka ng panahon, hindi natubusin yun. Kailangan may tumubos talaga sa iyo. Ito na mga kapatid. God sent His Son, Jesus Christ. Yung bigating Son na walang iba kundi si Jesus. Tama po? Yun yung kanyang ibinigay. At dapat nyo alam ngayon, kasi yung jewelry, kung magkano po yung halaga noon, ay dapat tubusin ka sa ganun din halaga. Ay din pag yun ay yung nakuha sa pamagitan ng halaga, kasi hindi yun ibibigay sa iyo, pag kulang, yung pag-ring mo, kulang yung pera mo, hindi yun ibibigay sa iyo. Dapat kumpleto siya. Tama? Kaya pag yun po ay nakumplito po ninyo, automatic pagbayaran ninyo, ay dadalhin nyo na ulit yung jewelry sa iyo ngayon. Hindi nyo ba alam kapatid at kaibigan, dahil ikaw ngayon ay tinubos ng Diyos, kanino ka na ngayon? Kay Jesus, di ba? Ibig sabihin, wala na siyang kapangyarihan yung kaaway sa iyo sapagkat nakasangla ka dati, ngayon ikaw ay tinubos na ng Panginoon. So, ibig sabihin sa mga tuwid, wala ka na sa gawain na makasagutan. Ang ginagawa mo na ngayon, ang gawain na aayon sa kalooban ng ating Panginoon. Tama? At ito yung babasahin natin ngayon. Dahil hindi na talaga ito sa atin, ito ay pag-ari ng Panginoon. Ito yung sinabi ni Apostol Paul sa aklat ng Galatians chapter 2 verse 20. Ito yung kanyang sinasabi. Basahin natin. So yung buo yung basahin natin. Kasi yung nilagay ko dyan, who loved me and gave himself for me. Siya yung nagmahal at ang alay ng buhay para sa akin. Sabi ni Paul, kung ako man ay nabubuhay ngayon sa aking sarili, ay hindi na ito sa akin, kundi sa Panginoon. Sabi niya, and I no longer live, but Christ lives in me. The life now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kung nabubuhay man tayo ngayon, nabubuhay tayo kay Kristo. Tama? So, puntahan natin yung Galatia sa Tagalog natin basahin. Basahin po natin ha. Ako na lang po para mas mabilis. Sabi dito sa Galatians chapter 2 verse 20 para lalong klaro sa atin. Sabi niya, at kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo. Patunayan po natin sa sarili natin ngayon na hindi na ikaw yung nabubuhay, kundi si Kristo. Pag sinabi pong si Kristo na po, gumagawa ka kung ano yung nais ng Diyos. Okay? And sabi niya, nabubuhay sa akin at habang ako'y nasa daigdig, ngayon, andito tayo ngayon sa daigdig. Ang ginagawa dapat natin ngayon, nabubuhay tayo sa pananalig sa anak ng Diyos. Dapat ikaw ay mayroong pananampalataya. And then, sabi dito, sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Dapat ganun halaga, ganun ang pagtingin po natin sa ating Panginoon. Binibigyan po dapat natin ng halaga yung ginawa ng Diyos sa atin. Okay? Panghuli, mga kapatid. Okay. So, kayo ba ay gusto niyo na mag-Christmas party? Ha? Dapat unahin muna natin, busugin muna natin yung ating spiritual na buhay. Okay, panghuli mga kapatid. Sabi nga sa panghuli, through Jesus, people have salvation. Ito ang importante. So, inaalala po natin ngayon yung diwa ng Kapaskuhan or Christian celebrations, the birth of Jesus Christ, sapagkat ang Panginoon ay nagbigay ng salvation. Diba? Hindi lang ito salvation dito. Itong salvation, itong kaligtasan, ay kaligtasan pagdating ng araw. Kapag ikaw ay mawala sa mundo, nananalig sa Panginoon, ikaw ay mayroong kaligtasan. Sabi natin kanina, ang sino mang manampalataya, ang sino mang naniniwala sa anak ng Diyos, di ba? Ikaw ay magiging anak niya. So, kailangan tayo ay maniwala. Tama? Sabi niya dito, na sa pamamagitan ni Jesus, magkaroon ng kaligtasan ang mga tao. Naniniwala kayo na may kaligtasan na tayo? Di ba?
Halimbawa, ako ay magtanong sa inyo ngayon. Hindi naman kasi natin alam yung buhay natin. Kung kunin ka ngayon ng Panginoon, nakakatiyak ba tayo? Yung assurance of salvation. Pag namatay ka ngayon, sigurado ka sa Diyos ka pumunta. Ate ka, pastor, huwag ka. Di ba? Ibig sabihin dapat, alam po natin, nasa anumang oras, kasi hindi po natin alam yung ating mga buhay, nasa anumang oras, dapat natitiyak mo na mayroon kang kaligtasan. Yan yung napakahalaga. Hindi lang po siya dito pumunta para lang, hindi ho, para dalhin po yung kaligtasan na kanyang, yung kanyang inaalok sa mga tao. So, assurance of salvations. Sabi niya dito, sa aklat, sa John 14:6. So, siguro kabisado niyo ito. Sige nga, huwag po natin basahin. Sige nga, kabisado natin yung John 14:6. 14:6. Sige. For God so loved the world. Tingnan nyo, 14:6. Tama? Huwag nyo baguhin yung 14:6 ha. Hindi yun for God so loved the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. So, siya po yung tama po ba? Kaya sabi dyan na mayroon po tayong assurance of salvation sapagkat siya po yung daraanan. Siya po yung paraan natin, siya yung way natin na dadaanan natin para sa ating kaligtasan. At totoo na mayroong salvation sapagkat yan, I am the way, the truth. At totoo na hindi lang ito yung buhay. After po nito mga kapatid, may buhay tayo na kapiling ang Panginoon. So there is salvation. Mayroong kaligtasan, ang kaligtasan, ang daan sa Jesus. At sasabihin niyo, totoo ba? Yes, totoo ang kaligtasan. At totoo na mayroong buhay. Tama po. At totoo ang Panginoong Jesus. Tama po? Na tumungo siya rito para ikaw ay bigyan ng kaligtasan. Okay? And then sabi pa rin po niyan, Romans chapter 10, 9 to 10. Huwag na natin basahin. Siguro sa ulo ng lahat. Ano po yung napapaloob sa Romans chapter 10, 9 to 10? Anong nakalagay? Kung papahaya na sa iyong mga labi, if you confess with your mouth, Jesus is Lord, G-I-L. Sabi niya, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Do you believe? Naniniwala ba tayo sa resurrections? Diba sabi niya dito, and it said, believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. So naniniwala ba tayo na buhay ng Panginoon? And then, mayroon ka ngayon kaligtasan. Verse 10, with the heart one believes, resulting in righteousness, and with the mouth one confesses, resulting in salvation. Di ba? Totoo ang kaligtasan. So, maging dito, kapag pinapahayag mo at ikaw ay naniniwala na ang Panginoon na siya ay nabuhay na maguli, then, ikaw ngayon ay mayroong kaligtasan. Kasabay po doon, yung pagsasabuhay sa matuwid na pamamaraan. Dahil yung bunga ng iyong kaligtasan, kaya namumuhay ka ngayon ng matuwid. Dahil ang pinangangalagaan mo yung kaligtasan ng meron ka. Okay? Okay, sa ating pagtatapos, buti hindi na ng burnout. Okay po. Sige. Sa aklat na ito ay inyong matatagpuan yung sa Roman chapter 5 verse 8. But God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Diba? Sabi po dito na ipinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na kahit tayo ay makasalanan,
na kahit tayo ay makasalanan pa, di namatay ang Diyos para sa atin. Pero ngayon, huwag niyo pong requirements na ganun pa ng Panginoon o sige, magkasala ako. Kasi ganun pala siya. Di ba? Ipinapahayag pala ng Panginoon pag ikaw ay patuloy nagkakasala. Kapatid, hindi ko ganun. Kapag ikaw po ay nakakilala na sa Panginoon, huwag ka na yung gawa ng kasalanan. Ang ibig niya po dito sabi ko sa inyo kanina, di natin masusuka, di po natin maikukumpara yung pag-ibig ng Panginoon. Di ba? Oo, nang dahil sa ating kasalanan, minahal niya tayo. Tama? Kaya nangyari na, hindi talaga naligaw tayong lahat. Din sabi ng Panginoon, ipapahayag ko ang pag-ibig ko sa lahat. Sila man ang mayroong mga kasalanan, ipinahayag niya yun. Pero once na nakilala mo na ang Panginoon at binigyan ka na ng pagkakataon, huwag ka nang gagawa ng kasalanan. Sapagkat alam na natin na inalay talaga ni Jesus ang buhay para sa atin. Wala nang ibang Kristo na ipapapagod. Na po yun. Tapos na po yun. Ang pagpapagod hindi para tayo sa kanya. Hindi para mapapago. Hindi na. Once lang po yun. Wala na po, isa lang na. Okay? Kaya ang sino ng tao pa ulit-ulit na nagkakasala, gusto nila na ipapago pa rin si Kristo. Kaya kung ayaw nyo ng ganon, huwag po kayo gawin pagkakasala. Okay? So, then, sabi niya sa aklat ng 1 John chapter 4 verse 10, that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for us. Ang totoo, hindi hindi totoo. Hindi natin kaya mahalin. Kaya, huwag natin sabihin, alam niyo ba kung sino yung unang nagmahal sa atin? Ang Diyos. Kaya wala tayong pagmamalaki. Alam niyo kung bakit marunong ka kayong magmahal? Alam niyo kung bakit? Naramdaman kasi natin yung pagmamahal ng Diyos at huwag mong sasabihin, ikaw ay nagmahal. Hindi po. Mali. Yung words na yan na binanggit po dyan, ang sinasabi po dyan, hindi dahil sa minahal natin, hindi yun, siya yung unang nagmahal sa atin. At kung bakit ka ngayon natuto magmahal, dahil pinadama ng Diyos yung pagmamahal sa iyo. Kaya nakakagawa ka ngayon ng pagmamahal. Kasi ang totoo, lahat natin kaaway yung tao. Hindi tayo marunong magmahal sa ating kapwa. Yun yung katunayan. Kaya hindi natin na ipagmamalaki, minahal natin sa hindi mo yung gano'n. Ang unang kapatid, siya muna yung nagmahal sa iyo. Kung bakit ka ngayon nakararamdam ng pagmamahal na sinasabi o pag-ibig, o pag-usapan natin ngayon pag-ibig, sino mga nalala dito binata? Ibig? Bakit kayo nakakaramdam? Dahil nagmamahal kayo. O bakit nagmamahal kayo? Pasalamat kayo sa Diyos sapagkat tayo lahat nakaramdam ng pag-ibig. Kung hindi po tayo nakaramdam ng pag-ibig, mga manhid tayo. Kasi wala naman tayong totoong pag-ibig. Pero dahil po doon, sa ating Panginoong Jesus, nung maramdaman natin na minahal niya tayo, doon pa lang tumubo yung ating pag-ibig. Di ba? Okay. Kaya, walang sino man magmamayabang tao ngayon. Kahit ako, kahit sino po, walang sino man magmamayabang. O basahin natin sa Tagalog. Anong sinabi po? First John. Tama po ba? First John chapter 13. Tama po yung aking bakit? Po yung verse 10. Pag-ibig. Ibig tayo natin kanina, buhayin tayo sapagkat patay tayo. O, di ba? Di sabi dito na ito ang pag-ibig. Hindi sa ibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig. Pinabaliktad ng tao. Kasabihin sa iyo magaling mag-ibig. Balik ang Diyos. Ang Diyos.
Eliza, baging nagkibat ng ating di ba? So, inala niya para matawad ang atoning of our sin sa ating mga pagkakasala po. Amen? So, okay po? So, ngayon ay napakinggan na po natin yung salita ng Panginoon. Nabusog ba yung ating spiritual na buhay? Okay. So, para hindi mawala yung ating kanina yung pagka-distract natin, karoon ng distractions. So, puntahan natin yung pinakabuo ng ating pinag-aralan ngayon. Okay? So, mula tayo doon sa una. So, tingnan natin yung ating panimula, yung ating text po dito is John chapter 3, 16 to 17, and then 1 John chapter 3, 16. At ang ating pinag-aralan sa buwan na ito ay ang the coming of Jesus Christ, yung kanyang pagtungo po rito. And then ngayon, binigyan natin ng passage dito yung kanyang pag-ibig sa mundo. Yung pag-ibig, the love of God sa mundong ito, for the world. And then, bakit? Sapagkat gusto nito niya naman, mayroon ng ganito, tapos may parahan, kaya yung pag-ibig mabilis mawala. Okay? So, ano po nito yung ginawa ng Panginoon? Paano niya ipinahayag ang kanyang pag-ibig? Number 1, sabi niya, paano niya ipinahayag ang kanyang pag-ibig? Sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Ibinigay niya yun para ang tao ay magkaroon ng buhay. Dahil patay tayo noon, nagkaroon tayo ng buhay. Pangalawa, so sa pamamagitan pa rin ito mga kapatid, number 2, through Jesus, so that people would not perish. So ibig sabihin, ang Panginoong Jesus ay naririyan upang sabi rin mabuhay ka at hindi ka na mapapahamak. Pumunta siya dito para magbigay ng buhay ganap na kasiyasiya. Hindi para magnakaw, hindi para pumatay, hindi po yung layunin niya doon. Okay? And then pangatlo, sa pamamagitan pa rin ng ating Panginoon ay kanyang inialay, inoffer yung kanyang sarili para sa ating lahat. Okay? Tinubos niya tayo. Kaya kung yung mapapansin, binanggit ko sa inyo kanina, simple lang, pag may giveaway rate, isanla, nakasanla ka nung, and then ikaw ngayon ay redeemed. Ikaw ngayon ay tinubos. So wala ka na po doon sa kamay ng kaaway, ikaw ngayon ay nasa kamay ng ating Panginoon. Okay, nasa Diyos ka na. Pang-apat, sa pamamagitan po ni Jesus, sabi dyan, people had salvation. So tayo ngayon ay mayroon ng salvation. Dala pa rin po ito ng Panginoon sa atin sa kanyang pagtubo dito. Tama? So, ang salvation, yung magiging daan po natin dito, walang iba kundi si Jesus. At ang katotohanan, may totoo talagang salvation. At yung buhay, totoo na mayroong buhay. Lahat po yan ay dadaan sa ating Panginoon, yung way, yung truth, and life sa pamamagitan po ng ating Panginoon Jesus. Amen? God is good? And all the time? Okay, tayo po manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, Diyos na makapangyarihan, Diyos ng pag-ibig, Panginoon, na kailanman di po talaga namin nalilirit yun, sapagkat ikaw talaga ay Diyos na kailanman ay hindi nagbabago, Panginoon. Pag-ibig ka noon at pag-ibig ka ngayon at pag-ibig ka magpakailanman. Maraming pong salamat at pagpalain niyo ang bawat isa as we continue, Panginoon God, our celebrations, Christian celebration, Panginoon. Hiling namin, O Diyos, ang iyong patnubay at gabay. Sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Maraming salamat. Ay, nanigyan.
tayo dumako sa ating pagbibigay ng tuon, magbasa muna tayo ng ating Bible reading mula sa Malakias chapter 3 verse 10. Kaya dalhin ninyo ang lahat ng ikapo sa kamali upang magkaroon ng sapat na pagkain sa aking templo. Tuloy na ang pagkakata ng kanyang mga salita. May special number po ang Larpis family.
Tayo po manalangin. Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa kalakasan. Sa pag-iingat mo sa amin sa buong sanlibutan, Panginoon. Lord, salamat Panginoon. At narito kami muli parang na ikaw ang aming tinataas, Panginoon. Tinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang mga biyaya na pinagkaloob ng bawat isa, Panginoon, Lord. Nawa, Lord, tapos sa inyo, Lord, Panginoon, na ito ay magamit sa kalalago, Panginoon, ng tahanan, Panginoon, ng pagpapalago, Panginoon, ng iyong salita. Salamat po, God. Patuloy po kami ingatan at gabayan, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen.
Meron po tayong birthday celebrant. December 21. Ngayong araw mismo na to, Sister Janine Bravo. And December 26, Brother Raven ba ito? Ray Nerido. And we have a newcomers. Welcome po natin siya, si Sister Nicole Labayen. So, awitan po natin sila. To the valley, you are gathered to a come to show your love.
Okay. Happy birthday, Sister Jaline. At sino yung may kaarawan natin? Eric Rin? Ari? Si Ari. Sino si Ari? Basta saan? Ay, happy birthday. Dalawa yung may birthday? Oh. Happy birthday. Ito yung inutangihan kay Sister Marlene. Dalaga pa po ito. Ilang taon na ba kayo? 37? Ano po nga mo eh? Nicole. Welcome, Nicole. Taga saan si Nicole? Taga Nicole? Ha? Pares tayo Nicole? Kuya mo? Sige. So, sige tayo po ay manalangin para sa kanila. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa kaarawan ng Brother Harry, maging kay Sister Janine. Panginoon, salamat sa buhay nila na sila ay naglilingkod. Salamat sa taon na nagdaan sa kanilang Panginoon. I pray to Panginoon God kay Ari, Panginoon, na naway gabayan niyo siya, ano man yung kanyang talento, na magamit siya dito sa gawain. Salamat din kay Sister Galing, Panginoon, na siya ay patuloy na naglilingkod at patuloy mo siyang pagpalain, Panginoon. Nag-iingatan sa trabaho niya sa mga darating na panahon. O Diyos, sa kanyang mga plano, huwag niyo po siyang pababayaan, Panginoon. At salamat din kay Nicole na aming nakapiling, nakasama, naway. Ang mga salita ninyo, Diyos, ay ito'y katulad ng isang bigay na siya na kung saan ay dumudupo, Panginoon, sa kanyang puso, Panginoon. Pagpalain mo si Nicole at patuloy mo siyang gabayan na siya man ay nag-aaral ay makapagtapos po siya, Panginoon. Salamat sa lahat na nandito sa harapan na ito at ito po yung mga karawan po namin. Ito mga taon na ito na yung ipagkakaloob na nawi o Diyos, patuloy niyo ang mahiyagan mo pa naman ang ipag-ibig, Panginoon. Kayo naman din kay Nicole, Panginoon. Muli, pagpalain na o Diyos sa lahat sa kanyang pangalan ni Jesus. Amen. Dumako na po tayo for our announcement for our next week's schedule. Our general service, our presider, Sister Bernadine, floor manager, Sister Shaira, prayer for worship, Sister Globy, prayer for tithes and offering, Brother Michael, our music team, song leader, Sister Maxine, mga backup, Sister Bernadine, Sister Jamaica, and Sister Marilyn. Sa drums, Brother Gian. Sa guitar, Sister Noemi and Sister Isa. Keyboard, Sister Shaira. Our lead operator, Brother JJ and Brother Ray. Technical operator, Brother Alan and Brother Kirby. Leading po is sa Bravo family. Special number, Liloan family. And Bible study to be announced po. So, muli, yan po nagwawakas ang ating gawain sa umagang ito. God sa bawat isa. Sige po, at ngayon ay araw ng ating pag-alaala sa kapanganakan ng ating Panginoon. Ang lahat ay wag po muna tayong uuwi. Okay, so dito tayo kakain. Sandali lang naman po ito. So sana bigyan na natin ng panahon total. Dito naman din tayo. So buuhin na natin yung ating gawain para sa Panginoon. Amen po? So welcome po sa lahat at binabati po natin ang lahat. Ito po yung Christian celebration po natin sa kaarawan ng ating Panginoon.
Okay? Maraming pong salamat. Pagkilit daw po ng mga upuan. Okay, pakingilid po muna ng mga upuan. Pagkatapos po, pumunta po kayo dito lahat, ha? Pumunta kayo dito lahat. Kasi baka mamaya, pag siuwian, kulang naman yung picture natin. Okay? So, pakalagay po ng upuan po dyan sa gitna, ay, sa upuan sa gilid, amin pong inanyayahan ang lahat, bata, magulang, at kabataan dito sa harapan. Okay po? So, at